Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Lalo na sa mga katulad kong avid listeners at loyal subscribers ng YouTube channel na ito. Tawagin mo na lamang ako bilang Dana. Nasa late 20s at isang hotel staff. Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang aking naging karanasan noong una kong trabaho sa isang Japanese themed hotel dito sa Quezon City. Since napapansin ko na kadalasan ng mga tinatampok ninyong istorya sa channel na ito ay may kinalaman sa horror, naglakas loob na akong i-share sa inyo ang aking naranasan. Sa labas, aakalain mong isang normal, malinis at safe ang Japanese themed hotel na yon. At saka masayang masaya ako noon kasi first work ko ito. Kumbaga ay full of excitement. Virgin pa sa mga kababalaghang nangyayari sa mga hotel. Sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala noon sa mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Pinanganak kasi akong malakas ang loob. At saka religious person ako kaya confident ako na hindi ako pababayaan ng Diyos. Samantala bago pa lamang ako mag-apply sa hotel na yon, ay meron na akong naririnig tungkol nga doon sa kababalaghan sa Japanese themed hotel na yon. Isa ito sa mga lumang hotel dito sa Quezon City kasi ayon sa may-ari ay nirenovate ang lumang building ng mahigit 10 taon. Ewan ko ba kung bakit ganun katagal i-renovate samantalang hindi naman kalakihan ang establishment. Pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang operation ng hotel. Ayon sa mga kasama ko na nakatatanda sa akin ay bali sila yung pioneering, sabi nila ay samot-saring kaluluwang ligaw ang nakatira daw sa hotel. May matatanda, may kabataan, may babae at may lalaki pero meron silang pagkakapareho. Magpapakita sila sa iyo habang sinasaksak nila ng kutsilyo o samurai ang kanilang sarili. Harakiri daw ang tawag sa ritualistic suicide na ito, na ginagawa daw ng mga Hapon kapag nadudungisan ang kanilang karangalan at pagkatao. Sabi nga ng Merriam-Webster Dictionary, it is done as an honorable alternative to disgrace or execution. Pero dahil sa hindi nga ako naniniwala noon sa mga kwentong katatakutan, ay binabaliwala ko lamang yon. Yun nga lang ang hindi ko alam ay susubukin ng tadhana ang aking paniniwala. Isang gabi graveyard shift ko, 2 lang kaming naka-duty. Wala kaming guest ng gabing yon kasi lean season. As in wala talaga. Bakante ang lahat ng rooms. Hanggang sa may dumating na guest at nag-check-in sa amin. Mag-isa lamang siya at mukhang mabait naman. Mga 2:30 na ng madaling araw, galing pa daw biyahe ang guest. Pagkatapos i-register ay umakyat na siya so okay naman at walang problema. Maya-maya tumawag yung guest around 3 AM at nagtaka kami ng kasama ko. Ako ang nakausap niya sa kabilang linya. Good morning. Sorry sa istorbo pero tanong ko lang if ilan ang guest ninyo ngayon? Tanong niya sa amin. Hindi ko sinabi na siya lang ang tanging guest namin ng gabing yon. Baka kasi hindi na siya tumuloy.
kaya binola ko na lang. Mga 10 po ma'am, bakit po kayo napatanong? Curious kong balik sa kanya. Kasi ang ingay kasi ng labas ng room ko Parang may umiiyak at sumisigaw na mga babae at lalaki. Ano kayang problema nila? Inform sa akin ng guest namin. Bilang first time noon at unang araw ko sa trabaho ay nagtaka ako sa aking narinig. Ganun po ba ma'am? Tanging nasabi ko na lamang noon. Oo, nang sumilip ako sa pinhole ng door wala naman. Sabi ng guest sa akin. Baka napadaan lang siguro ma'am, sabi ko na lang. Pero that time ay kinakabahan na rin ako. Tapos dead air na ang narinig ko. Naghilaw ako sa kausap ko pero hindi agad ito sumagot sa akin. Mamayang kaunti ay nakarinig na ako ng pag-iyak mula sa kausap ko sa phone. Ma'am, ano po nangyayari? Umiiyak po ba kayo? Concerned na tanong ko sa kanya. Sinilip ko kasi yung pinhole. May nakita ako naka-wheelchair na matandang lalaki sa harap ng door ko. Namumutla tapos may dalang itak at samurai yata yun. Hindi po ako namamalikmata. Parang masama ang balak niya sa akin. Sagot ng guest. Sa puntong yon ay napansin na ng kasama ko na nanginginig na ako sa takot habang hinahawakan yung telepono. Hello? Nandito pa rin yung matanda sa harap ng pinto ko. Katok ng katok. Natatakot na ako. Magche-check out na ako. Lalong lumakas ang pag-iyak ng guest namin. Huwag po kayong mag-alala ma'am. Puputahan ko na po kayo dyan at susunduin. Huwag na po kayong umiyak. Yun ang huli kong sinabi sa guest bago ko ibaba ang telepono. So ako ay umakyat na akong mag-isa at sobra akong kabado ng puso ko. Nagpray na lamang ako habang nasa elevator. Sa paglabas ko sa elevator ay may nakita akong paniki sa itaas ng sprinkler sa hallway. Doon na natakot na talaga ako. Pero nagtaka ako kasi bigla itong nawala nang mapakurap lamang ako ng mata. Dahil doon ay napasign of the cross na ako at nag-decide na puntahan na ang kwarto ng guest namin. Habang papalapit ako sa door ng guest ay may narinig akong gulong ng wheelchair na papalapit sa akin. Pagkarating ko kagad sa pinto ng guest ay kumatok na ako at nagpakilala na empleyado ako. At ako yung nakausap niya sa phone. Pagkabukas ng guest ay pumasok agad ako. Habang namumutla ay ikinuwento ko sa kanya na first night ko sa work. At may narinig na ako tungkol sa kababalaghang nangyayari sa Japanese themed hotel na yon. Sabi naman ng guest, totoo nga daw at nakita at narinig niya kasi dahil bukas ang third eye niya. Ako hindi pa ako nakakakita pero nakakaramdam ako. Sabi niya sa lobby na lang daw siya magpapalipas ng oras hanggang alas 6 ng umaga. So sinamahan ko na siya papunta sa lobby. Nang nakarating na kami sa elevator ay matagal itong nagsarado. Napamura na lamang ako lalo na noong makita kong may lumalapit na matandang lalaking naka-wheelchair. Siya yung nakita ko. Eksaheradong sabi ng guest na kasama ko. Nakita ko rin na may dala itong samurai habang galit na lumalapit sa amin. Dahil sa takot ay naging aggressive na ako sa pagpindot ng button para magsarado na ang elevator. That point kasi alam ko nang multo ang nakikita namin ng kasama ko sa elevator. But to our shock ay bigla na lamang itinarak ng matandang lalaking naka-wheelchair ang hawak niyang samurai sa kanyang tiyan. Kitang-kita namin kung paano ito mangisay at malagutan ng hininga. Tapos nag-unti-unti nang magsarado ang pinto ng elevator. Siyempre nagsisigaw kami ng guest sa labis na takot sa manakita namin. Samantala tulala kami pagdating namin sa lobby. Agad kaming sanalubong ng kasama kong on duty. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang umiyak, Papa Dudut. First night ko sa work at first time kong makakita ng multo. Huwag kang mag-alala Dana. Masasanay ka rin. Sabi pa sa akin ng kasama kong pangalanan na lamang po nating Ellie. Bakit? Nakita mo na ba yung matandang lalaki na naka-wheelchair? Tanong ko sa kanya. Tumango ang kasama ko sa work.
Oo, maraming beses na. Katunayan marami sila at lahat sila makikita mong nagsusuicide. Kaya nga binansagan ito na Harakiri Hotel ng mga nagwo-work sa industry natin. Napatingin at nakikinig lamang sa amin noon ang guest namin. Pero dahil sa may third eye siya at sa madalas siyang nakakakita ng multo ay mukhang nakarecover na siya. Pero hindi ako kaagad nakarecover. Magkahalong takot at confusion ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Nasira yung mga dati kong pinapaniwalaan sa isang iglap. Samantala pagkatapos ng pangyayaring yon ay naging option ko na ang mag-resign. Pero pinayo sa akin ang mga magulang ko noon na huwag kong gawin yon nang dahil lang sa mga multo. At dahil sa na-realize ko na mahirap makahanap ng trabaho sa panahon ngayon, bukod sa tinaasan ng may-ari ang sweldo namin, kaya sa huli ay hindi na lamang ako nag-resign at matapang kong hinarap ang kababalaghang bumabalot sa Japanese themed hotel namin. At saka ng mga panahon na yon ay tila umayon sa akin ang tadhana. At tuwing umaga ay duty ko at kung mag-duty man ako, sa gabi ay sa reception ako na-a-assign. Kaya naging bibihira ang encounter ko sa mga ghostly beings na nasa loob ng hotel. Pero papadudot yung mga kasama ko, lalo na yung mga baguhan, ay nagkikwento sa amin ng mga nakakatakot nilang experience ng mga multong nagpapakamatay sa loob ng hotel. Karamihan sa mga baguhan ay nag-resign na lamang sa trabaho para hindi nila ma-experience pa yon. Samantala isang gabi ay pauwi na sana ako sa aking bahay nang maabutan ako ng malakas na bagyo. Mabilis na binaha ang mga daan palibot sa hotel namin kaya tuloy ang ending ay na-stranded kaming mga pauwi na sanang empleyado. At dahil sa malakas ang hangin sa labas kaya nag-decide na lamang kami magstay na lamang sa hotel hanggang kinabukasan. Pumayag naman ang may-ari na gumamit kami ng isang kwarto na paghahati-hatian naming 5 na stranded sa pag-uwi. Sa totoo lang, lahat kami ay nag-aalinlangang magstay doon kasi alam namin ang pwedeng mangyari sa amin. Pero no choice talaga kami noon, lalo na't walang sign na hihinto ang bagyo, kung saan naging signal number 4 pa ang buong Metro Manila. Nang pagpasok naming 4, ako, sina Sheila, Michelle at Tanya sa assigned na kwarto sa amin, may iba na kaming naramdaman. Nagkatinginan kami at binalak naming mag-back out na lamang pero sa huli nilakasan na lamang namin ang aming loob. At kunwari binabaliwala na lang namin ang aming kakaibang nararamdaman. So ito na nga, umalis muna sina Michelle at Tanya para bumili ng pagkain sa katabing convenience store. Kaya kami lang dalawa ni Sheila ang naiwan. Malaki yung kwartong ipinagamit sa amin ng may-ari. At may partition na pader bedroom namin sa mini kitchen. Tapos ay katabi ng mini kitchen sa bandang pintuan ay matatagpuan ng mini sala kung saan ay naroon ang isang sofa na kasya ang 4 na katao. So yun na nga, nagpa siyang maligo si Sheila sa banyo kaya ako ang naiwan sa mismong bedroom. Nagbibihis muna ako noon pero habang ginagawa ko yon, may narinig akong yabag ng paa sa sahig sa bandang minisala. Hindi naman ako nag-isip ng kakaiba noon at sa halip ay inisip ko na baka bumalik na yung dalawang galing sa convenience store. Ang bilis yun namang makarating, sabi ko habang nasa bedroom area ko. Hindi ko sila nakikita dahil sa partition na pader. Pero papadudot walang nagsalita kaya nilabas ko na ito. At nagulat ako na wala akong makitang tao doon. Kinilabutan na naman ako. Kasi alam ko sa point na yon na nagsisimula na magparamdam sila sa amin. Dumating ang 9:00 ng gabi. Saka lamang dumating sina Michelle at Tanya. May dalang pagkain. Lumabas na rin si Sheila mula sa banyo at sabay-sabay na kaming kumain. Pagkatapos noon ay nagpahinga na si Sheila at Michelle sa kanilang higaan habang si Tanya naman ay naliligo na. Ako naman ay nilinis ko ang pinagkainan namin. Mamayang kaunti ay narinig kong sumigaw si Michelle at tumakbo palabas ng bedroom. Takot na takot
Tinanong ko kung bakit at ano ang nangyari. Sabi niya sa akin ay umuga daw ang kama niya. As in yung magigising ka daw talaga sa uga. Tinanong ko naman kung nasaan na si Sheila pero sabi ni Michelle na natutulog na raw ito. Paglabas naman ni Tanya sa banyo ay ikinuwento din ni Michelle yung nangyari sa kanya. Natakot din ito at shinare niya rin sa amin ni Michelle na meron daw siyang naramdaman na kasama sa loob ng CR. Habang nagsha-shower daw siya ay bumukas daw ang gripo sa lababo tapos ay nakaramdam daw siya ng matindi at kakaibang lamig sa loob. Kaya naisip namin na lumabas na lamang ng kwarto at bumalik na lamang sa lobby at doon magpalipas ng gabi. Pero sabi ni Michelle, kaya kami pinayagan ng may-ari na mag-occupy ng isang kwarto ay para hindi kami makasagabal sa lobby, lalo na't dadagsa ang mga magpapalipas ng gabi sa hotel namin dahil sa bagyo. Samantala nung ako na ang papasok sa loob ng CR ay nagulat ako nang may babaeng nakatayo at nakatalikod sa bandang shower. Nakasuot din ito ng itim, yung parang pang-Muslim na damit. That point ay alam kong multo yon, Papa Dudut. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ko may galaw ang buong katawan ko. Kahit bibig ko ay hindi ko rin may galaw. Para bang na frozen ang buong katawan ko. Tapos mamayang kaunti ay unti-unting humarap sa akin ang babaeng nakaitim na pang-Muslim. Natakot ako sa itsura niya kasi maputla siya at parang lumalabas na ang mga ugat niya sa leeg at ulo. Tapos yung mga mata niya ay puting-puti. Mamayang kaunti ay may nilabas siyang malaking samurai mula sa kanyang suot at mabilis niyang sinaksak yon sa dibdib niya. Nangisayang babae at tila ba binawian na ng buhay. Lumabas din sa bibig niya ang tila kulay itim na likido. Tapos ay biglang nag-brown out sa buong hotel. Doon ko palang na-regain ang katawan ko at naikilos ko na ito. Ang una kong ginawa ay lumabas ako ng banyo at nagsisigaw ako sa sobrang takot. Nakita ko naman sina Tanya at Michelle na ginagamit ang ilaw na nagmumula sa flashlight ng phone habang si Sheila ay tulog mantika pa rin. Tinapat nila sa akin ng ilaw at concerned na nagtanong kung ano ang nangyayari. May babaeng nakaitim ang nagpakita sa akin dun sa banyo. Tapos sinaksak niya ng samurai ang kanyang sarili. Napasigaw ako noon sa sobrang takot. Umalis na kaya tayo dito? Sabi naman ni Tanya sa akin. Nagkasundo kaming tatlo. Naalis at uuwi na lamang kami at susungin na lamang namin ang malakas na bagyo. Kung hindi kami papayagang magstay doon sa lobby. Kaya naman sinubukan na naming gisingin si Sheila pero tulog pa rin ito. Kaya nag-decide na lamang kami na iwanan na lamang si Sheila at kaming tatlo na lamang ang aalis. Pero papadudot noong lalabas na kami ng kwarto ay biglang may kumatok sa pinto namin. Nagtingin ang kaming tatlo ni na Michelle at Tanya at sa uli ako na ang nagdesisyong sumilip doon sa peephole para silipin kung sino yung kumakatok sa labas. Ngunit nagimbal ako sa aking nakita. Dahil nakita ko ang 5 tao, 2 babae at 3 lalaki na nakatayo sa labas ng pinto namin. May hawak ang mga ito na bukas na mga kandila. Pero ang nakakatakot dito ay ang mga itsura nila na parang mga zombie o mga patay na bumangon sa hukay. Natakot ako at napatras sa pinto. Sumilip din noon sina Michelle at Tanya sa peephole at maski sila ay napatili sa sobrang takot. Umatras kami noon at napatakbo kaming lahat sa kwarto kung saan ay himbing na himbing pa rin sa pagtulog si Sheila. Ano yung nakita natin, Dana? Hindi makapaniwalang wika ni Tanya. Siyempre mga multo. Sila yung madalas na nagpapakitang mga multo sa hotel. Sila yung mga naghaharakiri. Sagot ko naman. Mamayang kaunti ay napasigaw kami sa takot nang makarinig kami ng mga yabag sa minisala papunta sa mini kitchen. Maraming yabag yon, meaning ay alam naming nanggagaling yon sa hindi lang iisang tao. Naglakas loob naman akong sinipin yon pero wala akong nakita kundi ang kadiliman lamang ng labas ng bedroom. Walang multo, sabi ko. Ano yung narinig natin? Sigurado akong nasa loob na sila.
May panic na wika pa ni Michelle. Sana pala, pinilitan lang nating umuwi sa kanya-kanya nating bahay. Di bale nang mas stranded tayo sa baha kaysa naman sa mas stranded tayo dito sa hotel na punong-puno ng mga multo. Wika naman ni Tanya. Pero sa huli sinubukan pa rin naming tanggalin ang anumang takot na nasa dibdib namin. Sinubukan pa rin naming magpahinga at matulog. Pero bago yon ay nagdasal muna kaming tatlo sa Panginoon na gabayan at bantayan niya kami laban sa mga multo ng Harakiri Hotel. Hindi nagtagal, siguro yung mga bandang 12:00 o 1:00 na ng umaga ay nakatulog din kami. Pero ako'y saglit lang akong nakatulog kasi nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa pwesto ko. Kaya inaantok pa rin akong kinuha ang kumot at tinalukbong ko sa aking katawan. Pero nagulat na lamang ako nang biglang may humila ng kumot ko mula sa aking paanan. Nagulat at nagising ako. Madilim pa rin ang paligid at nagulat din ako nang makita ko yung kumot ko na nasa lapag. Tapos ay malamig pa rin ang paligid. Pero wala kaming aircon noon kasi nga brownout. So ang ginawa ko ay kinuha ko ang kumot at pinalupot ko yon sa buong katawan ko. Matutulog na sana ako noon pero papadudot laking gulat ko nang meron nga talagang pumipilit na humila ng kumot ko mula sa aking paanan. Wala naman akong makitang, kaya naman hinigpitan ko na lamang ang pagkakahawak sa kumot at sinabi kong in Jesus name. Inulit ko yon hanggang sa nawala na yung humihila ng kumot ko. Pagkatapos noon ay sinubukan ko ulit na matulog. Pero dumilat agad ang aking mga mata nang may marinig akong sumisitsit. Kaya napabangon ako, ngunit nagimbal ako sa nakita ko mula sa aking paanan. Yung 5 nakita ko sa labas mula sa peephole ay nasa loob na ng kwarto namin. Nakatingin silang lahat sa akin. Bagamat madilim noon kaya hindi ko masyadong kita ang nakakatakot nilang itsura. Pero kitang-kita ko na sabay-sabay silang naglabas ng samurai, kutsilyo at itak. Pagkatapos noon ay sabay-sabay nilang ibinaon ang mga hawak nilang armas sa kanilang katawan. Katulad ng dati, kitang-kita ko ang kanilang pangingisay. Pero sa pagkakataong yun ay lumapit sila sa akin. Pumaibabaw silang lahat at sinukahan nila ako ng kung anong likidong kulay itim na nanggagaling sa kanilang bibig. Sinubukan kong magpumiglas noon pero muli akong naparalyze. Hindi ko may galaw noon ang buong katawan ko. At hindi ko magawang sumigaw dahil pati boses ko ay para bang naglaho ng mga sandaling yon. Kaya ipinikit ko na lamang ang aking mga mata sa labis na takot habang damang-dama ko ang ginagawa nilang pang-aabuso at pananakot sa akin. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na parang may yumuyugyog sa katawan ko. Kasabay ng mga boses na unti-unti kong na-recognize. At yun nga, nagising ako at nagulat na maliwanag na. Umaga na pala at tumila na rin ang bagyo. Nakita ko sina Sheila, Michelle at Tanya na nag-aalala sa akin. "Binabangungot ka, Dana, buti na lang at nagising ka na," sabi sa akin ni Sheila. At doon nga ay ikinuwento ko sa kanila ang mga nangyari. Maski sila na takot sa narinig nila mula sa akin. Kaya dali-dali na kaming lumabas ng kwarto at nag-check out sa haunted hotel na tinatawag ng marami na Harakiri Hotel. Nang araw ding yon, Papa Dudut, ay nag-decide na rin akong mag-file ng resignation. Yung nangyari sa aming 4 sa kwartong yon ang limitation ko. Ayoko nang magtrabaho pa sa hotel na pinamumugaran ng kung ano-anong mga nilalang na nagbibigay ng matinding trauma sa akin. Pagkatapos ko mag-resign ay nabalitaan kong nag-resign na rin sina Tanya, Michelle at Sheila. Pati yung una kong nakasama noon sa duty na si Ellie. Buti na lamang at nakahanap din kami kaagad ng trabaho sa iba't ibang hotel. Sa ngayon ay nagwo-work na ako bilang hotel staff sa isang malaking hotel casino dito sa Parañaque. Kasama kong na-hired noon si Michelle. Si Tanya na-hired din sa isang hotel casino sa Pasay habang sina Michelle at Sheila ay nag-ibang bansa na. Sa Singapore to be exact. Wala naman akong balita kay Ellie pero alam kong nasa ibang bansa na rin siya kasama ang kanyang pamilya. Papadudod sa mga hotel staff o yung mga nagwo-work sa hotel tulad ko ay hindi na bago sa amin ang mga kwentong kababalaghan.
Actually halos lahat ng mga hotels ay may kwentong kababalaghan. Pero iba talaga yung na-experience ko doon sa dati kong hotel na pinagtatrabahuhan na binansagan naming Harakiri Hotel. Nalaman ko kasi mula sa isang kaibigan kong historian na yung lugar na kinatatayuan ng hotel namin ay dating bukid kung saan ay maraming Hapon na nagharakiri noong alam nilang malilipol na sila ng mga pinagsamang puwersa ng mga Amerikano at Pilipino. Isinama nila sa harakiri ang kanilang mga asawa at anak. Kaya ganoon na lamang siguro ka-haunted ang hotel na yon. Papa Dudut, at yun nga ang maibabahagi kong kwento sa inyo. Sana'y mabasa nyo ito at mapili sanang i-area at i-upload sa inyong channel. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Dana. Maraming salamat sa letter sender natin na si Dana sa pagbabahagi ng kanyang tunay na naranasan sa ating programa. Marami tayong naririnig na kababalaghan o kwentong katatakutan sa mga hotel, motels, inns at mga paupahang bahay o condo units. Kadalasan ay mga ligaw na kaluluwa o yung mga multo na may mga nagpakamatay o nag-suicide. Pero bakit nga ba may mga taong nagpapatiwakal? Ang pagpapatiwakal o pagpapakamatay ay ang intensyonal na pagkitil ng isang tao sa kanyang sariling buhay. Ang pagpapatiwakal ay maaaring dulot ng maraming bagay gaya ng depression, kahihiyan, pagdurusa, kahirapan sa buhay o mga hindi kanais-nais na sitwasyon sa buhay ng isang tao. Halos 1 milyon kada taon ang namamatay sa pagpapatiwakal, na isa sa mga pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa buong mundo. Ayon sa statistics, halos 10 hanggang 20 milyon naman ang nagtatangkang magpakamatay kada taon. Samantala nabanggit na ang kahihiyan ng isa sa mga dahilan ng pagpapatiwakal. Diyan papasok ang seppuku o yung tinatawag ng marami na harakiri. Isa itong ritualistic suicide by disembowelment o yung pagsaksak sa iyong sarili, partikular sa tiyan o abdomen area ng matutulis na bagay tulad ng kutsilyo, itak o samurai. Noong una ay nakareserve ang harakiri sa mga samurai ng Japan bilang bahagi ng kanilang code of honor, na later on ay ginamit na rin ng ilang Hapon na nalagay sa kahihiyan ng kanilang reputasyon at pagkatao. Noong panahon ng mga samurai, isinasagawa nila ang harakiri dahil mas mainam nang mamatay sila sa kanilang mga kamay kaysa mamatay sa kamay ng kanilang mga kaaway. Sa modernong kultura ng mga Hapon ay ginagawa pa rin ang harakiri ng iilan dahil mas nanaisin nilang mamatay sa sarili nilang mga kamay kaysa maranasan nila ang epekto ng pagkasira ng kanilang reputasyon sa lipunan. Yung iba mas gugustuhin na lamang nilang mamatay kaysa makulong at pagdusahan ng kanilang mga nagawang kasalanan. Nag-i-exist pa ba ang harakiri sa ngayon? Kung tutuusin 1873 o panahon pa ng Meiji Restoration, inabolish ang konsepto ng seppuku o harakiri. Pero syempre, may mga gumagawa pa rin po nito. Patunay lang yan ay ang mataas na suicide rate sa Japan sa ngayon. Anong mangyayari sa kaluluwa ng mga nag-suicide? Yan ang hindi natin alam, pero ayon sa ilang mga paranormal experts, kapag nagpatiwakal daw ang isang tao ay hindi raw matatahimik ang kaluluwa nito. Kumbaga hindi raw ito makikita ang liwanag. Kasalanan ba sa Diyos ang pagpapatiwakal? Ayon sa Biblia, pinapahalagaan ng ating Panginoon ang buhay at ang pagpapatiwakal ay masasabi nating kontra sa gustong mangyari ng Diyos sa atin. Pero walang sinabi sa Biblia kung ito ba ay isang unforgivable sin. Although marami ang mag-argue na isa itong kasalanan, paglabag sa 6th commandment ng ating Panginoon na huwag kang papatay. Ang suicide o pagpapatiwakal ay may tuturing daw na paglabag sa kautusan ng Diyos dahil pinatay mo ang iyong sarili. Mga ka-online, tandaan natin na ang pagpapatiwakal ay dapat hindi natin ginagawa dahil wala tayong karapatan na tapusin ang sarili nating buhay dahil lang sa ating mga problema. Dapat kahit anong mangyari iwasan ang pagpapatiwakal dahil kahit na anong gawin mo ay tadhana lamang ang dapat magpasya kung kailan ka mawawala sa mundo. Ang pagpapatiwakal
o pagpapakamatay ay pagmamanipula natin sa tadhana na dapat ay Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay at ang tadhanang binigay niya sa atin ang dapat na masunod. At saka kapag galing sa Diyos, ituring po nating sagrado ito. Ituring nating sagrado ang ating buhay. Kung sa tingin mo, hindi mo na kayang mabuhay, hayaan mong may tumulong sa iyo. Magpakonsulta sa mga espesyalista o psychologist o kahit magsabi ka lang sa mga mahal mo sa buhay. Sa pinakamalapit na simbahan at sa mga pari ng iyong parokya. Tandaan natin na walang problema ang hindi kayang solusyonan. Walang problema ang hindi kayang lampasan. Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa mga mahal mo sa buhay dahil siguradong sila lamang ang makakatulong sa iyo. Sa huli tandaan natin na ang kasabihan na hanggat may buhay ay may pag-asa. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Ganon din ang Gianna Vlogs para sa aming personal family vlogs. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa mga channels na yan para mapanood nyo kami. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.